nitong mga kasundaluhan natin. Hindi lahat itong mga namuno sa Armed Forces of the Philippines, mga kabataan, sa ating kapulisan. Dahil po may nakausap po tayong tropa din nila na active pa rin sa serbisyo na parang nag-low moral ho sila sa nangyari yung ito, mga kabataan. Dahil parang binenta na ho nila yung kanilang prinsipyo ng kanilang boss sa mga buayang politiko gaya ho nito nila, mga kabalitaan. Kaya sila ay nangihinayang ho, pinanghihinayang ho talaga nila kung bakit dumidikito yung kanilang boss sa mga ganitong klaseng mga politikong nakakaya ho sa ibang bansa, na ikinakaya na ho ng karamihang Pilipino at lalo na itong mga ibang bansa ho natin dito sa Asia, mga kabalitaan. So dito nagsimula kasi dinadaan ho, mga kabalitaan, sa alawas. Mantakin nyo magkano dinagdag na alawas? 130 yata. Ulitin nga natin to. Hindi ko nakuha yung alawas na sinasabi. 350. 350, mga kabalitaan. Di ba? Napakababaw yung tingin ho nila nitong grupong itong administrasyong ito. Napakababaw ho ang tingin ho nila, mga kabalitaan, sa ating mga kasundaluhan. Ano po ba ang ibig sabihin ho nun? Bakit ho ba ang mga tongresistang itong namimigay ng allowance sa ating mga kasundaluhan na yung kanilang trabaho lamang ho ay ang paggawa at pagbalangkas ng batas lamang? Hindi ho sila taga-implementar ho nito. Hindi ho sila mag-hands-on para ho sila ay magbibigay ng tulong sa mga kapulisan at kasundaluhan ho natin, mga kabaitaan. So ito ay klaro hong paghahanda sa kung ano man ang mangyayaring kaguluhan, dahil ito ho ay kasama ho nila sa plano, mga kabalitaan. Kasama ho nila ito sa plano. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, ang presidente ho ang nag-anunsyo na kayo dyan sa Congress, magbalangkas ho kayo ng batas para pataasan yung kanilang mga sweldo. Pero dito ho, mistulang presidente yung atake dito ni Tambuaya. Ngiting demonyo ho ang makikita nyo dito, mga kabalitaan. Di ba? So ito ay preparasyon. Ito nang nangyari. Ito na ho ang lumalabas, mga kabalitaan. Kasi alam ho nila na magkakagulo ho talaga sa bandang huli dahil yung pinag-uusapan pera ho ni Juan de la Cruz, na ito ay malaking problema pag nalaman ng taong bayan, at lalo na ho paglabag ho ito sa ating saligang batas, yung pagnanakaw ho ng pera mula sa kaban ng ating gobyerno. So ito, paghahanda, kung sakali hong magkakagulo, ay maninindigan yung mga kapulisan at yung mga kasundaluhan. Lalo na itong si Bronner, nakitang-kita naman ho, mga kabitaan, kung paano ho tayo kinuyo, paano ho tayo binastos ng mga politikong ito, mga kabalitaan. So siguro, takot sila mawala ng alawas, matanggalan, o baka siguro sa kanila dyan nakakatanggap na ng mahiwagang sobre. Yun lang po ay pagtatanong kung meron ba talaga. Ba't hindi nyo pinapakinggan ang taong bayan sa kanilang mga hinaing laban sa administrasyong ito? Napilit nyo pang pinupuri yung mga tongresistang ito at yung ang administrasyong ito, lalo na itong si Bungit. At pag nakikita nyo itong mga halimaw na ito, mga kabaitaan, ay parang takot pa kayo. Tandaan nyo po, kayo po ay tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino. Ito sila, pag nawala na ho sila sa pwesto, wala na ho silang karapatan na kayo ay diktahan. Malakas lang yung loob ho nila ngayon dahil sila mismo ay kaalyado ng administrasyong ito na namuno rin sa kabulastugan at kawalang-iyaan, mga kabalitaan, dahil sa kahinaan ng ating Pangulo. Diyan ho nila tinitignan at diyan sila nakakuha ng lakas na loob dahil tinitake advantage nila yung kakayahan ni Bungit, mga kabaitaan, na parang hindi mo alam kung saan pupunta, hindi mo alam kung anong punto at anong ibig sabihin ng kanyang mga pinagsasabi. Ganon ka garapalan ho, mga kabaitaan. Kaya kayo, mga kasundaluhan, kung anong gusto ng taong bayan, pakikinggan nyo po at kausapin nyo si Bungit, kausapin nyo yung mga tauhan dito, na sana hindi namin gusto na magkakagulo, hindi namin gusto na may mapapatalsik o mapapatalsik sa pwesto itong si Bungit. Kaya kayo dyan sa Malacanang, kayo dyan sa bahay ni Kuya, isip-isip ho kayo, ayusin nyo,
pangalagaan nyo ang taong bayan, bigyan nyo sila ng halaga. Kasi wala kaming magagawa kung sila na mismo ang pupunta dyan sa Malacanang, lalabas sa kalansangan para ipaglaban yung kanilang karapatan. Kami dito, bilang sundalo na wala kaming kinakampihan kahit isa sa inyo, mapipilitan ho kami na pupunta sa grupong aming puprotektahan na hindi ho magkaroon ng malaking kaguluhan sa lansangan. Ganun ho sana itong si Bronner, kaso lang hindi nagkukomento, hindi nagsasalita patungkol sa usaping ito. Tikom yung bibig mga kabalitaan. Kaya maraming nagagalit din sa kanila na mga retired general mula sa hanay ho ng AFP at ng ating kapulisan. Hindi rin natin sila masisisi. Tapos sasabihin ni Anfila Lacson na meron dang kumontak sa kanya para sumali ho, umanib sa grupo na naglalayong magkakaroon ho mga kabitan ng civilian military junta. Hindi naman niya mapapangalanan. So parang kwentong barbero, parang kasing parang ganun lang din sa 67 na mga kontraktor kuno na sangkot ho sa nakawan sa pera ni Juan.